Binaha na rin ultimo evacuation center sa Kalumpit sa Bulacan. Isa lang yan sa mga lugar doon na lubog sa tubig dahil sa tuloy-tuloy na ulan at high tide. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, baha pa rin nga ang ilang lugar dito sa Bulacan dahil sa walang tigil na pag-uulan na sinabayan pa ng high tide. Kaya ang ilang residente napilitan ng lumikas. Kahit saan ka lumingon, baha ang makikita dito sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Sa Barangay San Miguel, may mga lugar na lampas tao ang taas ng tubig. Gaya sa Purok 5 Cabo kung saan nakatira ang 69 anyos na si Federico Abad. Naiyak na lang siya habang ikinikwento sa amin ang hirap na kanilang nararanasan dahil sa tila hindi na humuhupang baha. Napakahirap po namin. Wala po kami ngayong matigan, ma'am. Matagal na. Marami akong apo. Kawawa pagka napakarami po namin pamilya. Kaya po, pinapunta na kami ng hipag sa Sulipan. Doon po kami nakatira ngayon. So nakikitira lang po kayo? Pero dahil wala silang ibang mapuntahan, wala raw siyang magawa kundi ang umasa na maaayos din ang sitwasyon sa kanilang lugar. Si Aaron Martinez naman, napilitang lumikas sa barangay hall dahil pataas daw ng pataas ang baha sa bahay nila na ngayon ay hanggang dibdib na raw. Sanay na siya kung tutuusin, pero mahirap pa rin daw ang ganitong sitwasyon. Pag mag-evacuate ka, lahat ng gamit dadalhin. Kasi malalim na rin eh. Mahirap nga. Nitong Biyernes pa raw ganito ang baha dito sa Barangay San Miguel sa Kalumpit dahil sa walang tigil na pag-uulan na sinabayan pa ng high tide. Ang masaklap, mabagal raw ang paghupa ng baha rito. Kaya pati mga evacuation center lubog din sa baha. Gumagamit kami ng bangka pagka papasok doon kasi nasa second floor naman. Pag abutin, saan nililikas ang mga... Hanggang third floor po, meron kami. Meron Sa school po, hihiramin namin sa principal. Ilang araw na rin walang pasok dahil lubog sa baha ang mga eskwelahan. Ang grade 6 na si James Malyari, naabutan naming namimimit ng isda kanina malapit sa eskwelahan. Dito na lang daw niya ginugulang oras habang walang pasok. Anong ginagawa niyo? Wala po, nagmamodule na lang po. Anong isda yan? Tilapia po. Baby tilapia pa yan ah. Makakain na ba yan? Opo. So pag ganyang kaliit, anong pwedeng luto dyan? Prito po. Nangangamba ang barangay sa posibleng paglalapan ng sitwasyon kung magtutuloy-tuloy ang ulan. Dahil hindi na kasya sa barangay hall, sa mga eskwelahan pansamantalang manululuyan ang ilan. Baha rin sa ilang lugar sa Hagonoy, mula sa mga kalsada hanggang sa mga looban may tubig. Alain mo na sa loob na ng bahay pero nakabotang pa rin nakatira dito. Pahirap ito lalo na sa mga senior citizen. Dito po yung natutulog ngayon? Diyan po kami natutulog. Bakit po? Nakataas naman po eh. Mahirap po, maglilinis ka po pagka medyo natuyo. Tapos po kinabukasan may tubig na naman. Gumisan nga po, hanggang dito pa yan. Pag po talagang malaki ang baha. Kumusta ho kayo dito? Ito po, hindi po natutuyan ng tubig. Pati hanap buhay ho na, naapektuhan. Tulad ko po, nagtitinda dyan sa harapan. Natigil po. Dahil walang pasok, sinmantala naman ng mga bata ang makapaglaro. Ang problema... Ano to dati dyan? Court po. Anong Basketballan po. Basketball court yan? Opo. Hindi talaga ilog to? Hindi po. Paano yan? Lubog na saan kayo maglalaro niyan? Dito po. Dyan na lang. Opo. Bukod sa Kalumpit at Hagonoy, Mel, baha rin sa Balagtas. Pero bukod sa mga lugar na ito, binabantayan din ng PDRRMO ang mga ilog dito na ayon sa kanila ay maayos pa naman ang sitwasyon sa ngayon. Samantala, Bel, bukas, sabi ng PDRRMO, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.